Siguro sa araw na ito, napaka-specific at napaka-practical ang inihabilin ng ating Panginoon para sa kanyang mga alagad at para sa ating lahat na nagsasabing mga tagasunod ni Kristo sa ating panahon. At lalong-lalo na bilang mga Pinoy, very practical and very helpful ang sinasabi ngayon ng ating Panginoon. Ito yung kung sa lingwahe pa natin sa panahon ito, tinatawag itong crisis management o crisis communication. So, paano nga ba natin i-manage kung meron tayong nakaaway o nakaalitan sa kapatid natin, lalong-lalo na sa ating sambayan ng Kristiyano? Kasi po, tayong mga Pinoy, kadalasan, kapag may nakaalitan, tampururot agad. Hindi na magsasalita. O kadalasan pa, magsasabing, hayaan mo na lang. Ganyan talaga yung taong yan. O di kaya naman, itatanim na lang sa puso yung galit o yung poot. Na kapag naipon, talaga namang loloko at talaga namang magbubong pagdating ng panahon. Ito siguro yung isa sa mga katangian nating mga Pinoy na kailangan nating baguhin. Para kung umaasa tayong lalago tayo sa pagsunod kay Kristo. At sabi ko nga kanina mga kapatid, very practical yung sinasabi ng ating Panginoon. Kasi binigyan niya tayo ng step by step paano i-manage o paano natin magagawa ng paraan yung paghihilom ng isang ugnayang nasugatan. Una, sinasabi niya na dalhin mo ang iyong kapatid at kausapin mo siya. Ito ay isang paalala sa ating mga Pinoy, lalong-lalo na dahil minsan kung may nakaalitan tayo, hindi yung concerned person ang ating hinihila sa gilid upang kausapin, kundi yung isang kaibigan natin para pag-usapan yung nakaalitan natin. So yung nagiging resulta ay yung panglilibang, yung paninira ng tao. Sa halip na sa first step pa lamang ay na-address na yung conflict, ma-add pa yung flame ng galit. Lalo-lalo na kung konsentidor pa yung kaibigan na ating kinakausap. Pangalawang step, sabi ng Panginoon, kung hindi madala yung kaibigan mo o yung kapatid mo sa inyong kayong dalawa ang mag-usap lamang, magtawag ka ng 2 o 3 pang kaibigan o kapatid nang maging saksi. Ito rin po ay paalala sa ating lahat. Kasi minsan, ang ginagawa natin, hindi tayo nagdadala ng 2 o 3 kaibigan o kapatid upang kausapin ang ating kapatid na medyo nawawala sa daan o nalibigis sa daan. Pagkos, ang ginagawa natin, minsan, nagre-recruit pa tayo ng iba nating kaibigan para magsiraan dito sa kapatid nating nalilihis ng landas. At yung panghuling step ni Jesus na ibinigay sa atin ay kausapin ang kapatid sa nagkakatibong sambayanan. Nang sa gayon, ito po ay paalala sa ating lahat na itong pagtitipon ng sambayanan ito is not to condemn the person, but to let the person feel that the road to healing, that the road to reconciliation, can only be done as community. Hindi pwedeng tayo lamang ang naglalakbay sa ating paglalakbay sa pananampalataya, lalong-lalo na kung meron tayong nakaalitan. Ang ating pong Ebanghelyo ngayon mga kapatid ay nagpapaalala sa atin na ang ating paglalakbay sa mundong ito, lalo-lalo na kung sinasabi natin tayo ay sumusunod kay Kristo, ay kailanman hindi natin masasabing magagawa natin ng sarilinan. Dahil ang ating ugnayan kay Kristo ay talaga din namang nakaugnay sa isa't isa. Tayo ay nakikilakbay kasama ang isa't
So, ito ay paalala po sa ating lahat mga kapatid. Lalo-lalo na siguro doon sa panghuling step sa nagkakapitong simbahan. Minsan kasi tayo sa halip na tawagin at tipunin ang sambayanan ni Kristo para lutasin ang problema sa lipunan, minsan ang ginagawa natin, tinatawag natin ang isyu sa pamamagitan ng social media. Doon natin pinaparinggan yung taong nakaalitan natin. O minsan pa, tahasang pinapangalanan ng tao doon sa social media, sinisiraan sa social media. So siguro ito po ay paalala sa ating mga kapatid. Tayong lahat na naririto, mga deboto ng ating mahal na Ina ni Kristo, siya ay nag-aanyaya sa atin. Katulad ng paanyaya niya sa kasal ng